Inihayag ng Department of Interior and Local Government na makikipag-ugnayan ito sa International Criminal Court upang maisakatuparan ang panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang halal na alkalde ng Davao City kahit ito ay nakapiit doon sa dahig kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap na crimes against humanity. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, kinikilala ng gobyerno ang pagkakapanalo ni Mayor-elect Duterte sa midterm elections at pinag-aaralan na ang posibilidad na isang konsul ang ipadala mula doon sa the Netherlands kung saan ay didiretso dyan sa piitan ng International Criminal Court upang asistihan ang dating presidente sa kanyang panunumpa. Batay nga sa data ng Commission on Elections, nakakuha si Duterte ng mahigit 600,000 boto laban naman sa 80,000 lamang na boto ng kanyang katunggali na si Carlo Alexi Nograles. Sa naging tagumpay nito, muling naipagpatuloy o may pagpapatuloy ng pamilya Duterte ang kanilang pananatili sa kapangyarihan sa naturang syudad. Mahigit 3 dekadang pamamayagpag na ang nabibilang para sa panig o pamilya ng mga Duterte. Dahil hindi makakadalo si Duterte sa Davao, ang kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte ang tatayong alkalde ng naturang syudad, bagamat siya ay nanalo bilang vice-alkalde ng lungsod at pansamantala lamang umano ito bilang isang acting mayor. Ipiniliwanag na Rimulya na limitado ang kapangyarihan ng isang acting mayor at hindi siya maaaring magtalaga o kaya ay makapagtanggal ng mga tauhan maliban na kung lagpas na sa 30 araw ang hindi pagganap sa tungkulin ng alkalde. Samantala, hinihintay pa ng Department of Interior and Local Government ang tugon ng International Criminal Court. Sa hirit nitong payagan ang panunumpa ni Duterte sa piitan kung saan ay inaresto nga ito si Duterte noong Marso 11 at inarap doon sa International Criminal Court para sa usapin ng mga kasong kanyang kinakaharap dyan sa madugong kampanya kontra sa illegal na droga ng kanyang termino.